Magsitayo po ang lahat. Ang lingkod na tapat, maasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya'y nag-atas, na tumingin at luminghap sa mga giliw niyang anhat. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya'y nag-atas, na tumingin at luminghap sa mga giliw niyang anhat. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya'y nag-atas, na tumingin at luminghap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa, paggunita kay San Martin de Porres. Siya po ang santong nagkakawang gawa. Kahit na ba medyo ang pagtingin sa kanya noon, mababa ang pagtingin sapagkat sa kulay niya, at hindi lehitimo ang kasal ng kanyang mga magulang sa kanya. Si San Martin de Porres pa rin ay nagpunyagi sa kabanalan at pagkakawang gawa. Ngayon din po, tayo po'y nagpapakita ng debosyon kay San Jose at ang intensyon, sapagkat buwan ng Nobyembre ngayon, makapaghanda tayo para sa ating kamatayan. Sa Ingles, the intention of the 9 consecutive first Wednesdays is for a happy death, na hindi tayo mamamatay ng biglaan. Yun po ang dahilan. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip,
sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak sa aming pagpaparangal sa kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw. Kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibdan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit, mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit, mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit, mabait. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit, mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit, mabait.
ay mabagit, mabait. Magsitayo po ang lahat. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalaran totoo, kaloob ng Espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ang lahat ng makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ginugunita natin ngayon si San Martin de Porres. Alam po ninyo, meron po akong debosyon kay San Martin. Humihingi po ako ng tulong kay San Martin de Porres, kaya mamaya pong hapon, dadalaw po ako sa may Letran. Kasi kwento noon, bagamat si San Martin de Porres, taga Lima, Peru, sa Timog Amerika, nagpakita siya, santo siya, yung katangian sa Ingles, by location. Pwede si San Martin, dahil sa milagro ng Diyos, nasa 2 lugar siya ng sabay. By location. Nasa Peru, Lima, Peru, at nasa Intramuros sa Letran. Kasi noon yung mga Dominikanong praile, nag-aaway, nagtatalo, nagdidiskusyon. Mainit ang usapan, bigla na lang,
nagpakita si San Martin. Di ba si San Martin yung maitim na santo at may walis? Nakalimutan na nila ang kanilang pinag-aawayan. Kasi para sinabi ni San Martin sa kanila, ba't kayo nag-aaway? Mga pari pa naman kayo. Kaya tumigil sila sa kanilang pakikipaglaban sa isa't isa, pakikipagtalastasan. At pinagbuo sila ni San Martin. Si San Martin po, hindi po siya naging pare. Bagamat Dominikano siya, hindi nila pinayagan maging pare. Yung tinatawag na brother. Bakit? Noon kasi may diskriminasyon. Alam niyo ba yung diskriminasyon? Mababa ang pagtingin sa kanya. Una na muna, ang kulay niya ay itim. At alam ng komunidad na siya'y anak na hindi lehitimo. May kataga tayo. Alam niyo ba yon? Yung ayokong sabihin, pero yon. Masakit kasi pakinggan yun eh. Pinanganak siya, hindi lehitimo ang tatay at nanay niyang pagsasama. Siya ang naging supling noon. Alam niyo yung kataga. At kung sinasabi sa kanya yon, napakasakit. Bukod doon sa kulay niya. Gusto niya maglingkod sa Diyos. Magpakabanal. Kaya lang, isipin natin, maraming pagkukutya. Pag pinagtatawanan siya, nilalait siya. Lahat ng mga biro tungkol sa kanya, sa komunidad. Ewan ko kung... pero kahit na ba siya'y tinutuligsa, patuloy pa rin siyang nagkakawang gawa. Tumutulong. May mga tinapay siya. Ano pa magagawa mo sa buhay? Yung mga... Kasi... alam niya kung paano apihin, yung mga api sa lipunan, o yung mga sobra sa komunidad, o ibinibigay niya. Kaya ang larawan sa kanya, hawak-hawak niya yung tinapay. Malambot ang puso niya sa mga inapi, sapagkat aping-api siya. Kaya nga, pero, kahit na ba ganun si San Martin de Porres, pinaburan siya ng Diyos. Pinaburan. May kwento pa dito sa Santo Domingo. May mga kwento dyan. Kasi kung pupunta kayo sa Santo Domingo, ako po'y taga Quezon City. Isa sa mga paborito kong simbahan yung Santo Domingo. Ang larawan niya sa may bandang kanan ninyo. Minsan nawawala yung imahe ni San Martin. Bakit? Kwan, tumutulong. Ito yung mga kwento nun. Nakita na, si San Martin yun. Kasi, yung kulay niya itim. Si San Martin yun. At tumutulong. Yan ang kwento. Di pa ako nagpapaliwanag. Bilisan ko na lang. Kasi madali magkwento eh. Unang pagbasa, sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, pag-ibig, magmahalan tayo. Ang basihan kung bakit hindi ka papatay, hindi ka magsisinungaling, hindi ka mangangalunya. Igagalang mo mga magulang mo, basihan ng Dekalogo, 10 utos ay pagmamahal. Kaya nga hindi mo sinasaktan, mahal mo yung kapwa mo. Sinasabi natin, ang pinakapangunahing utos ay mahalin ng Diyos, ito'y pinapahiwatig sa konkreto, pagmamahal sa kapwa-tao. Ang pinakadiwa, pinaka-esensya, pinakakaluluwa ng lahat ay pagmamahal. Magmahalan kayo sa komunidad. Huwag niyo saktan, pakaingatan ninyo ang kaugnayan sa isa't isa. Sa ating ebanghelyo,
Yung unang pagbasa tungkol sa pag-ibig, ito naman ay kaganapan. Kailangan natin tapusin ang dapat tapusin. Bawat isa sa atin ay may misyon. 2 halimbawa niya. Nagsimula ka ng gumawa ng gusali o edipisyo. Kulang naman pala yung pera mo. May panpundasyon ka, di naman natapos yung buong gusali. Ayan. Kapos. Ika nga, hindi pasado. Ika nga sagrado, incomplete. Hindi kumpleto. Pangalawa pang halimbawa, para kang haring makikipagdigma. Yung kalaban mo, 20,000 ang kawal, ikaw 10,000 lang. Mananalo ka ba? Kung mas magaling ang mga sundalo mo, kung meron kang teknolohiyang superior, pwede kang manalo. Pero kung hindi, gumawa ka ng paraan. Sa 2 halimbawa, tapusin ang dapat tapusin ang tore, tapusin, may inaugurasyon ng gusali, at sa digmaan, panalo ka, magwawagi ka. Yan ang tawag sa atin. At ito, malapit na po yung kapistahan ng Kristong Hari. Ang tanong, natapos mo ba ang dapat mong tapusin? Kamusta ang mission ba? Report mo ba? Mission accomplished? Yan po yung mga pagbasa natin. Darako na po ko kay San Jose. Bakit tayo nagdiriwang ng siyam? Pader, di ba tayo deboto ng Nazareno? Siyam na konsekutibo. Sunod-sunod na unang Biyernes. Ito sa susunod, unang Biyernes. Magiging kwan tayo. Maraming trabaho. Para hindi tayo mapunta sa impyerno, nagbigay po ako ng mga pagninilay. Para hindi tayo mapunta sa impyerno, kompletuhin yung unang siyam na sunod-sunod na unang Biyernes. Bakit unang Sabado? Para hindi tayo tumagal sa purgatorio. Para handa tayo. Para kung mamatay tayo. Kasi konti lang nakakalam nito at binabahagi ko sa inyo. Makinig kayo. Para hindi tayong mamatay ng biglaan. Preparado tayo, nakahanda. Sapagkat maraming namamatay. Kahit pare, biglaan na lang. Nagulat na lang tayo, patay na. Kung ikaw ay namatay, hindi ka pa handang mamatay, bigla na lang, nalagutan ka na lang na hininga. Kausap mo kanina, bukas, patay na. Hindi handa yun. Ang handang mamatay yung may kapayapaan sa Diyos, nakapagkumpisal. Yung mga mahal niya sa buhay ay napabili na niya. Hindi ba? Yun ang buhay natin. Maayos ang dulo. Kung marami ka pang dapat gawin, nako. Ayan. Alam na natin yan, ha? Sa tulong ni San Jose, ngayon ay buwan ng mga yumao upang yung debosyon ng unang Miyerkules, ang ating kamatayan. Kasi naman, di naman natin pinagninilayan ng kamatayan. Kung bigla na lang, si kamatayan, bigla na lang ngayon. Ngayon muna ako kukunin. Ay, nako. Yan, kay San Jose, preparado tayo, handa tayong mamatay. Okay na ba, ha? Pinapaliwanag ko po. Sige po. Sa tulong ni Maria, ina ng laging saklolo, Miyerkules ngayon ni San Jose, sa harap ng Panginoon ng ating ulat, Panginoon, Poong Jesus Nazareno, mission accomplished. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Tugon po natin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin.
ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. At tinawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap na ang gagawin namin tuwangan ng pithaya ni San Joseng sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa.
Ipagkalog mo ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita si San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birhing Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiabit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal, banhal ang iyong pangalan, banhal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagbalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y tumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapari, ang kanyang at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, ng kabiyak na San, kaysa ng mga apostol, San Martin de Porres, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, maranhang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinigibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng banal sa paraiso na nagtagumpay laban sa tukso, si Kristo'y nasa kanilang puso. Alleluia, Alleluia. Birheng Maria, puspos ng grasya, kaniyang oo ay laging biyaya. Ang kaniyang anak ay ating saya. Alleluia, Alleluia. Mga apostol sila'y pinili, inihandog ang buong sarili kay Jesus, silang nananatili. Alleluia, Alleluia. Ebanghelistang silang sumulat, ang puro't aral na isiwalat. Pagmamahal ay naipamulat. Alleluia, Alleluia. Silang martir may dugong inalay, sakripisyo ang kanilang tulay. Kay Jesus na siyang umaalalay. Alleluia, Alleluia. Silang dalaga ng kalinisan, pagkadalisay
kaligtasan sa Panginoon, siyang kaligtasan. Alleluia, Alleluia. Kuro ng anghel, santo at santa, pasasalamat ay kinakanta. Ang Nazareno, siyang sinisinta. Alleluia, Alleluia. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsitanggap sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran ng pagdalangin ni San Jose na naglingkod na may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagliligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kay Lenyo ang kanang nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala nila mga pangakulan sa binyag. May kalang ibig at paglilingkram bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat ng marami po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa